Ay, nagpapakita po yan na si Ginoong Joe Masison, hindi lamang nabubuhay sa kanyang imagination. Nabubuhay po siya sa bangungot na siya mismong may likha. Paano paniniwalaan ng mamamayang Pilipino? Si Pangulong Duterte yung tagapaglabag ng mga karapatang pantao, tagapagwasak ng usapang pangkapayapaan, ay ang nangbobomba at pumapatay ng mga sibilyan at mga lumad at katutubo sa Mindanao, MPA sa utos ng Communist Party na pinapalakpakan ni Joma sa kanyang hideout dyan sa may Netherlands. So alam ng mamamayan yan, of course, alam ng mamamayan yan na ganyan talagang nangyayari at kaya nakakadismaya minsan na maririnig natin na parang nag-aalangan pa ang ilang opisyal ng ating departamento. Kasi merong nilabas na bagong statement si CPP founding chairman Joe Masison hinggil po sa sinasabi niyang si Pangulong Rodrigo Duterte raw yung traidor dahil pinatigil nito yung peace process negotiation sa pagitan po ng gobyerno at ng CPP-NPA. Ito ho yung balita na inilabas sa may TV5. So, anong reaksyon mo rito ka, Eric? Ay, nagpapakita po yan na si Ginoong Joe Masison, hindi lamang nabubuhay sa kanyang imagination. Nabubuhay po siya sa bangungot na siya mismong may likha. Paano paniniwalaan ng mamamayang Pilipino? Si Pangulong Duterte yung tagapaglabag ng mga karapatang pantao, tagapagwasak ng usapang pangkapayapaan, ay ang nangbobomba at pumapatay ng mga sibilyan at mga lumad at katutubo sa Mindanao, MPA sa utos ng Communist Party na pinapalakpakan ni Joma sa kanyang hideout dyan sa may Netherlands. So alam ng mamamayan yan, of course, alam ng mamamayan yan na ganyan talagang nangyayari at kaya nakakadismaya minsan na maririnig natin na parang nag-aalangan pa ang ilang opisyal ng ating departamento sa Foreign Affairs na arestuhin ito si Joma at ang mga kasabwat niya. I think 3 or 4 sila na nandyan kasama mga asawa niya na may standing warrant of arrest sa inupakan na multiple murder case dahil sa purging o pagpatay sa mga kapwa-miyembro nila sa namin noon kasama sa CPP, NPA, NDF sa Leyte. Pangalawa, sa tanong mo Sir Bong, magandang pahabol na tanong yan Sir sa modyo Sir, walang pinagkaiba ang narrative at ang mga ilusyon ng pagpapahayag ni Joe Masison sa ginagawa ng CPP Front Operator Organization sa Human Rights, ang tawag dito karapatan. Ang grupo na ito ay itinalayo ng CPP para magsilbi na open advocacy center ng kanyang recruitment among the human rights workers at magsilbi na human rights propaganda operations center niya para sirain ang ating gobyerno. Ang mga pahayag nila tinapalabay ng karapatan, ang mga pahayag ni Commissioner Dumpit ng Commission on Human Rights at ang ginawa ngayong ilusyonadong pahayag ni Joe Masison, magkakatugma, isang tuhog na ang gobyerno ng Pilipinas tagapaglabag at tagapagwasak ng karapatan ng mamamayan. Eh sino maniniwala dyan na Sir Bong David? Ngayon nga, tinalakay natin, 0 human rights abuse and violation ng armed forces in the last 4 years. Kinilala mismo ito ng human rights, kinilala mismo ito ng ombudsman na nagsisilbing konsyensya sa mga possibility ng paglabag sa mga security sector natin at iba pangayon siya ng gobyerno. Pangatlo, naawa na rin tayo kay Jomay for him to be relevant kung ano-anong slogans ang kanyang pinupulot na mga slogans na yan ay ginagamit na nila more than 50 years ago. At sa loob ng 50 years na yan, ang mga slogans na yan ang ibinunga pag-recruit sa kabataan, mga minor de edad, pagwasak sa kanilang kinabukasan, pagbunga ng pangudyok sa mamamayang Pilipino na nalilinlang nila upang sumama sa armadong pag-aaklas laban sa gobyerno. At ang resulta niyan, Sir Bong David, ay mahigit kumulang 50,000 na patay sa mga mamamayan. Ang mga 14 to 15,000 mga sundalo at pulis, ang mahigit 30,000 dyan sa civilian. So anong klaseng karapatan ang ipinagtatanggol nila kung mamamayang Pilipino mismo, ang sariling kababayan nila ang pinapatay nila? And now ituturo nila kay Pangulong Duterte. Oh my goodness, Joma. You're living in your nightmare created by your own illusion of you are still the communist leader sa buong daigdig. Mamamatay siya sa bangungot ng kanyang mga pangarap
na mawawasak niyang gobyerno at may tatayo niyang komunistang sistema sa ating bayan kasi magiging bangungot na lamang niya yan, hindi yan katanggap sa mamamayang Pilipino, Sir Bong David. Okay, Yun. Bong, So, okay na thank Bong? you, sir. Oo. Meron Kaya Rick, nakaharap mo ba mismo personal si CPP founder? Hindi po kami nagkaharap personal kasi 1987 wala na siya sa Pilipinas. Pero twice or thrice ko siya nakasama sa mga wala pa noon Zoom. Ang gamit pa namin noon Skype. Mga sir. Yes, sir. At mga Yahoo Messenger pa ng mga type ng mga conferences. Okay, Bong. Sige, sir. Kay Eric, thank you. Colonel Jerry, back to you. Itanong ko lang ka Eric, ano yung mga pwede din na paano nagko-collaborate yung grupo ni Ma'am Isa at saka yung Sambayanan? Kasi sa ngayon si Ma'am Isa ay nasa ang focus niya mga magulang at yung Sambayanan ay pangkalahatan. Yes, Colonel Samodio, sir. Ang focus nila Ma'am Isa ay ma-educate ang mga magulang kasama na ang mga pamilya sa grassroots, no, tungkol sa modus operandi at napakadelikado, napakamapangwasak na recruitment approaches and gimmick and diskarte ng CPP and PNDF sa hanay ng mga kabataan, lalong-lalo na sa hanay ng mga senior high school. On that note, ang Sambayanan naman, ito ay pagtitipon ng mga former rebels and former cadre ng CPP and PNDF. And because of that, tinitipon natin ang boses at paninindigan ng iba't ibang sektor. Mga magulang, kabataan, mga manggagawa, profesional, taong simbahan, taong gobyerno. So that there will be a collective and concerted effort on the part of the different sectors to stand up and resist ang patuloy po na pangwawasak at pang-recruit ng CPP and PNDF sa iba't ibang sektor. More particularly po sa hanay ng kabataan at mga estudyante. So this is a very good collaboration in fact. At kami po natutuwa that you are always open with your program sa Up Pilipinas at kayo po sa Philippine Air Force with your partner media outfits and other groups and platform in the social media. Nabibiglang daan po ang ganitong collaboration. There should be more of this kind of collaboration, Colonel. Kasi wala tayong choice eh. Kung hindi po tayo titindig at tatayo upang sugpuin ng buong mamamayan ang problema sa patuloy na panggagatong, pangudyok at mga manipulasyong ginagawa ng CPP and PNDF sa ating sektor, lalo na sa kanilang tinatawag na urban operations and infiltration. Magpapatuloy po itong vicious cycle ng armed communist terrorism in our country. At tama na ang ginagawa nila Mrs. Isay na magkaroon tayo ng pagkokonsolida, pagtitipon ng mga efforts and magtatagpo kami sa isang multisectoral na mga pagtitipon at mga pagsusumikap. Kasama na po dyan ang iba't ibang clusters sa ilalim ng ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Collaboration, cooperation, and convergence of efforts are very important to sustain itong ating nasimulan ng mga pagmumulat at pagsusumikap na manindigan ng mamamayan laban sa terorismo at pangwawasak ng CPP and PNDF, Colonel Samudio. Okay, ka Eric, bago namin kayo pakawalan, kasi alam ko may meeting kayo dyan, ano ang reaction mo dito sa napakagandang performance ng AUP sa human rights record? Sabi dito, AUP has zero human rights violation since 2016 to date, present to date. Tamang report yan, Colonel. Kasi kung mali po yan, edi dumami na sana ang nagrebelde sa ating bayan dahil abusado pa rin ng armed forces of the Philippines. Edi sana lumakas pa rin ang puwersa at hanay ng NPA kung ang mga sundalo at pulis at lalo na ang armed forces ay abusado na parang kagaya sa panahon na unang ipinatupad ang lumang martial law. Ang ibig kong sabihin, Colonel, it is a very laudable, very notable na mga pagsusumikap ng armed forces to professionalize other ranks. And ang bunga niyan, nagsimula po yan, Colonel, sa pagtingin namin dito sa pag-aaral ng armed forces sa mga historical lessons na nangyari patungkol po sa kanyang naging relasyon sa mamamayan,
simulat nang ideklara ang martial law noong 1972. Pangalawa, ang pag-angat po ng level of discipline mechanism, accountability mechanism and discipline within the system of the armed forces, Air Force, Navy, Army. Lahat ng ito po ay nakatulong upang ang mga kasundaluhan sa kasalukuyang panahon ay umiwas sa paggamit ng kanilang poder at kapangyarihan na abusuhin ng sibilyan. At nagpapakita yan in the last 4 years na zero human rights violation records. At yan ay konfirmado sa Office of the Ombudsman, konfirmado din yan sa Commission on Human Rights. At walang pumapalakpak dyan sa hanay nila Teddy Castillo, nila Colmenares, nila Sarate, Ilago. Hindi naman human rights ng mamamayan ng kanilang gustong ipagtanggol eh. Human rights daw yan sa perspective at konteksto ng CPP, NPA, NDF. At hindi naman nila tinitingnan na ang armed forces at ang ating security sector ay bahagi ng pagtatanggol sa karapatang pantao universal ng buong sambayan ng Pilipino. They don't view like that way. Ang gusto nila, gamitin at i-weaponize ang human rights advocacy nila, so to speak, para sirain, intrigahin at pahinain ang posisyon ng ating gobyerno sa international at mag-udyok ng mga tao na gatungan nila upang tingnan ng gobyerno na ito ay tagapaglabag ng karapatang pantao. Pero hindi na kayo ang kalagayan na yan ay naipakita ng armed forces that the continuous reform and the discipline mechanism are very important for the armed forces to win the heart, the mind, and the overall support of the entire Filipino nation. Congratulations sa Armed Forces of the Philippines for this very laudable achievement in the last 4 years, zero human rights violations as of 2020. And it deserves the applause and congratulations from the Filipino people. Thank you very much, Eric, at see you next week sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Eric.